Ngayong araw, makakasama natin ang ahensyang nangunguna sa pag-iwas at pagtugon sa sunog at iba pang emergency. Nagtataguyod ng ligtas, handa at matatag na mga pamayanan para sa bawat Pilipino. Tatalakayin natin ang mga tagumpay ng Bureau of Fire Protection ngayong 2025 at ang mga hakbang at estratehiyang ihahanda nila para sa taong 2026 upang mas mapalakas ang fire safety, prevention at emergency response sa buong bansa. Umpisahan natin ang ating talakayan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. Superintendent, magandang tanghali po and Happy New Year, sir. Isang ligtas na umaga po mula sa Bureau of Fire Protection. Isang karangalan po ang maimbitahan dito sa inyong programa po, sir and ma'am. Yes po. Sir, pag-usapan natin ang mga tagumpay po ng BFP ngayong taon. Ano yung pinaka-masasabi niyong naging initiative o program ng BFP ngayong taon para masabing nakatulong ito sa pagbaba ng incidents ng sunog sa mga komunidad? Ang isang programa po na talagang nailunsad na namin yung Oplan Paalala, Iwas Paputok, lalo na itong Burr months or holiday season. Ang first phase po niyan ay intensification of fire safety inspection sa mga structures na magkakaroon ng mga matataong lugar tulad ng mga terminals, magiging tindahan ng paputok at pyrotechnics at iba pang critical infrastructure like hospitals and other healthcare facilities. So, and after training yung mga personnel ng mga nasabing establishment, we see to it na handa sila sa anumang pwedeng mangyaring emergency, kasama na nga po dyan ang sunog. Then, paalala pa rin sa mga fire safety tips namin, no? At we escalate yung heightened alert from code blue to red alert starting December 23, full alert status na ng code red. Ibig sabihin, maasahan nyo po ang mahigit na 30,000 na strong men and women na assign sa operation po nationwide ng VFP to ready to response, no? At meron kaming mahigit na 5,000 na mga ambulances and other rescue vehicles, and kasama na dyan yung aming mga motorcycle vehicle to respond sa mga matraffic na mga lansangan to help halimbawa mga first aid at saka suppression of fire din. May mga bitbit na fire extinguisher. So yan po ang mga programa natin na inilunsad sa holiday season na ito. Isingit ko lang, Direct Cheryl, Colonel, no? So, sinabi nyo na ay tinaas na sa red alert from blue. Ano yung blue? Code red po. Code red. From blue. Ano yung blue? Yung code blue, heightened alert, so yun intensification of the preparation. So alam naman po natin, ang VFP encompasses not only firefighting operation, kasama na dyan ang prevention, yung halimbawa fire safety education, training sa mga community, na mga aming Oplan ligtas na pamayanan, gayon din yung training sa mga barangay, community fire auxiliary group, at other volunteer NGO. So yan po ang aming ginagawa on the prevention aspect. Then kasama na dyan ang fire safety inspection. We see to it that lahat ng critical infrastructure ay safe from any untoward incidents, lalong-lalo na po sa sunog. Then we are also involved in other emergency response, ang mga search and rescue, kasama na dyan ang rural and urban search and rescue, emergency medical services, kaya may mga ambulance, may mga EMT rin po ang aming ahensya at nurses and doctors to respond rin. May kakayanan ng basic life support and other operation aspect ng rescue services. So yan po ang aming mandatos po.
Sir, balikan ko lang din sinabi, yung difference dun sa blue at saka kung naka-code red po, no? Mas tumaas po ba ito kumpara nung nasa code Ang talagang pinagkaiba po, ang pag nag-code red na, ay kami po ay nagde-deploy na sa mismong matataong lugar. Halimbawa, yung tindahan ng paputok, halos 24/7 na naka-dispatch or naka-standby ang aming mga kawani doon. May mga fire trucks and ambulances na hindi na kailangan tawagan or rumisponde from the fire station, andun na mismo sa area. So hanggang January 2 na po yan ang nasabing code red. Gayon din sa mga terminal, sa matataong lugar, at sa December 24, yung talagang paputok, no, season and New Year, nasa firework display area na rin po ang aming mga kawani. Yes po. Paano nyo, sir, pinalakas yung fire prevention campaign ng BFP? Kasi alam natin, March is Fire Prevention Month, pero syempre ang sunog nangyayari buong taon. Nabanggit nyo kanina, meron kayong trainings, meron kayong mga paalala, pero saan kayo mas nag-focus para talaga maging mulat yung ating mga kababayan para makaiwas sa sunog? Yes sir, good that you mentioned that. Actually po, ang aming fire prevention campaign ay whole year round. No, but we really intensify it during March dahil ito ay tinuturing nga na Fire Prevention Month, at ito yung transition ng mula medyo malamig na season, na transition to warmer season. So diyan nagsisimula ang talagang maraming pangyayaring mga sunog at iba pa. So again po, bawat buwan meron kaming OPLAN to really intensify kung ano ang kailangan. Halimbawa, yung OPLAN namin na ligtas na paaralan sa mga schools, OPLAN ligtas na pangkabuhayan, no, OPLAN ligtas na pamayanan, mga halimbawa ganun. So this December po, yung aming OPLAN or operation plan ay yung OPLAN paalala, iwas paputok. Yes So may po. focus kung school season, paaralan. Depende sa season. Tama po, sir. Pero again, ang aming prevention and information campaign ay talagang puspusan yan whole year round. Yes po. Sir, ilang fire safety inspections ang isinagawa ng BFP ngayong taon? At ano po yung karaniwang paglabag na inyong natuklasan? Yes po. Based on data na-submit dito sa amin, ay for inspection po ay umaabot sa halos sa 2 milyon, no, ang na-inspect namin na establishment. 2 milyon na 343 or 349,908 to be exact. At ang turnaround naman nun, ang naging nakapag-comply ay halos 90+%, 91%. Ibig sabihin wala naging problema, na-issuean ng Fire Safety Inspection Certificate. So, yun po ang base sa aming data po. Yes po. Sa usaping modernization naman, sir, meron bang mga bagong kagamitan na nadagdag sa hanay ng BFP at paano po ito nakatulong sa response time po ng mga bumbero? Yes sir, ang ating BFP Modernization Law, yung Republic Act 11589, ay nagsimula lang ito ng 2021, no? At because of that, additional budget annually, nakapag-procure na tayo ng mga karagdagang kagamitan at nakapagpatayo na ng mga infrastruktura tulad ng mga fire station. Ang target namin na remaining, no, ay 16 fire stations sa mga municipal area na wala pang kasalukuyang fire station. So, isa yan sa goal namin, at nagkaroon ng karagdagan mga 200 plus na fire trucks for or ambulances for this year alone, no, at rescue vehicle ng almost or may additional 6, and sa fire truck ang bilang namin for this year ay 66 fire trucks. So taon-taon po dinadagdagan natin to our modernization law, BFP modernization law, no, ang gagamitan na yan, at ganoon din po ang hiring sa personnel. This year we have recruited 2,000 plus 700, so total of 2,700
100, yes, nationwide. Meron po bang school ng bombero o saan po kinukuha yung mga recruit? Yes po, lahat po ng gustong maging bombero ay pwedeng pumasok sa amin as long as pasado sa minimum qualification, baccalaureate degree, no, any baccalaureate degree, at dapat po may civil service, at kung walang civil service, at least board passer, no, tulad ko, ako ay isang registered electrical engineer, no, tapos aside from that, sa kalalakihan merong 5'2" na minimum height, sa kababaihan naman po ay at least 5, no, ang height, 5 feet, no. Then with good moral standing and walang criminal record or hindi natulan prior sa pagpasok ng bombero. Ang ages po at least, no, hindi bababa sa 21 at hindi naman lalampas sa 30 years of age. Yes po. Sir, paano nyo naman po pinahusay yung pagsasanay ng mga bumbero, lalo na sa urban fires, rescue operations, at sa emergency medical response? So, kasama po yan sa aming program, no, continuous conduct ng halimbawa nga yung Collapse Structure Search and Rescue or CSSR, no, training yan. Nationwide po yan. At nakikipagtulungan din kami, ugnayan sa iba't ibang ahensya pa tulad ng mga DRRMO and among others. May conduct of technical and advanced training rin yung mga nasa medical service, yung BFP EMT namin and rescuer. And also we strengthened yung coordination sa 911 emergency hotline and private pre-hospital and rescue providers. Then upgrading yung, salamat na banggit nyo, yung firefighting capacity sa fire-prone LGUs. Yes po. Sir, meron ba kayong masasabing particular case ng sunog o isama na natin yung kalamidad na masasabi nating nagpatunay sa kahandaan po at kakayahan po ng Bureau of Fire Protection? Mabanggit ko lang, no, yung recent incident dito sa NCR, ang sunog na nangyari sa Mandaluyong last December 12. Nagsimula ang sunog ng mga alas 6 ng hapon at sa tulong-tulong po, hindi lamang po from the BFP, marami tayong katuwang mga NGO at other fire brigades, no, and volunteers, ay nasupil natin ang sunog sa loob lamang ng 3 oras. Although umakyat ang alarma ng ika-5 alarma, pero sa tulong-tulong yun pong kahandaan na ginagawa natin ay hindi na kumalat ang sunog at naging mas mapinsala pa sa kabuuan ng community. May naisalba tayo doon kahit paano, more than 100 houses sa nasunog na although yes, more than half din ang nasunog ng conflagration kasi considering na talagang yun yung talagang challenge sa amin na sa mga densely populated community talagang dikit-dikit ang kabahayan. Opo. Sir, paano nyo naman po pinalakas yung koordinasyon ng BFP sa mga LGU, barangay fire brigades at sa volunteer groups po? Yes po, meron kaming programa nga, yung Oplan Ligtas na Pamayanan. Lahat po ng barangay ay kailangan magkaroon ng kahit paano CFAG, no, yung CFAG or Community Fire Auxiliary Group. Kung wala man silang kagamitan tulad ng fire truck, ay tinitrain pa rin namin sila sa pamamagitan halimbawa ng mga yung bucket brigade, no? At alam na nila kung anong gagawin kung magkaroon man ng sakuna or sunog. Koordinasyon sa amin, pagdating namin, in place na po ang mga taong yan. So, yan po ang inaasahan namin, tulong mula sa community. Hindi namin kakayanin na mag-isa, no? Talagang partnership talaga, patuloy na ugnayan. So, yan po isang ginagawa nating activity na Oplan Ligtas na Pamayanan. Sir, ano po yung mga pangunahing plano na tututukan ng BFP para lalo pa pong mapababa ang bilang ng sunog sa susunod na taon? Yan, pinapaigting pa namin ang aming mga kasalukuyang programa. We continue to enhance po kung ano pa yung mga best proactive measures, no? Nabanggit na nga po yung mga iba't ibang programa namin at ganun din po sa karagdagan na mga modernong kagamitan. Napakahalaga po yan kasi ang aming vision po ay talagang to have a modern fire service capable of ensuring a fire safe nation. Kaya po tuloy-tuloy po ang
enhancement ng aming mga existing program at magkaroon pa ng more innovation sa pagpigil, no? Kung hindi talaga mapigilan, immediately masupil natin ang mapinsalang sunog. Yes, Sir, po. sa 2026, meron po bang planong magdagdag ng fire stations o substations, lalo na po doon sa densely populated areas kung saan posibleng mas maging talamak po yung sunog? Yes, sir. Ang Sir Joey, ang ano po, no, ang goal namin, kasi alam niyo po ang sunog ay nagdodoble ito in every 30 seconds. Sa loob lamang ng 3 minuto, pwede nang magkaroon ng flashover. Ang pinaka magandang senaryo yan, halimbawa, sunog sa kwarto na iwan, sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto, maaring buong bahay na at nadadamay na yung kapitbahay kung ito ay nakadisenyo dikit-dikit, walang mga firewall. So, ang mithiin talaga namin sa mga densely populated areas ay within 5 minutes, 7 minutes, makaresponde na ang aming unang fire truck, no, para maapula na, hindi na ito kakalat, magkaroon na ng cover exposure, no, aside sa suppression, no. So to really hindi magkaroon ng conflagration sa isang area na ganon. So ang aming computation yan, nagta-time and motion kami mula sa pinaka-nearest fire station, ilang minuto ba makaka-travel from the said substation or fire station sa mga area na yan. So, kung kulang pa, nagdadagdag kami. No, kasi ang unang responde, yes, 5 minutes, then ang next mga neighboring station within the city or within the neighboring city or municipality ay sunod-sunod na yan. Kaya yan po yung kung tawagin namin ay running card, based po yan sa alarma. Opo. So, ganyan ang aming computation. Sa kasalukuyan po na nabanggit na kakulangan, ang goal namin for 2016 ay magkaroon na ng fire station sa 16 na munisipyo dito sa buong Pilipinas. Yun yung kakulangan namin. So, infrastructure po at may kasamang fire truck, of course. Yes po. Sir, meron po bang epekto kung kunyari traffic, nataong traffic, tapos magkaroon ng sunog? Doon sa sinasabi nyo nga kanina na kinocompute nyo yung time, no, bago makaresponde. Napakatindi na ng epekto pag nabalaho na sa traffic, no? Isang bahay, 2 bahay, kumakalat na sa ikatlong bahay. Kaya maliban doon, no, tulad nitong nabanggit na full alert na code red, ay kami po ay nakadispatch na doon mismo sa mga matataong lugar. Highly densely populated area, maraming kabahayan, mga bahay ng yung mga pagtitipon na lugar. Nandun na kami naka-standby fireman na para talagang kami na po ay nasa area na anticipating kung ano mang pwedeng mangyari sa area. Kaya makaiwas sa traffic. No? Kung talagang traffic, talagang part of the problem yan, ang solusyon nga namin dyan, yung mga brigada natin na sa area na ay talagang trained, alam na kung anong gagawin. May sila na yung kinukonsidered namin na first responder. Malaking tulong din po ang mga brigada natin. Mga company brigade at aside sa mga volunteer fire brigade natin, may mga brigada tayo sa bawat establishment. Kasi po part of our enforcement ng fire code, yung RA 9514, lahat po ng mga establishment that could accommodate 50 at least or more, ay mandatory po na magkaroon sila ng sariling brigada, company brigade. So marami ng mga cases na nagkaroon ng sunog na napakalaki po ng tulong nila. Una, maisalba ang mga kasamahan nila, ang mga kaopisina nila. So mas mahalaga ang buhay. No, at the same time, simultaneously, ay sila po ay may kakayanan to use their available fire protection equipment to fight the said fire. Ganon din po ang ginagawa natin sa bawat barangay. No, ang ating Oplan Ligtas na pamayanan ay talagang nakafocus yan sa bawat barangay. As much as possible, 100% po lahat ng barangay ay capable po
for any emergency. Nakatuwang namin dyan, of course, yung mga barangay, ganun din po ang respective LGU nationwide, no? Ang DRMO ng bawat munisipyo, bawat lungsod, meron din mga provincial DRMO, yan ang mga katuwang namin. Hindi lamang sa sunog, ganun din sa iba't ibang emergency na pwedeng mangyari, man-made man or natural disaster. Okay. Sir, paano nyo naman po planong palakasin pa ang fire safety education sa mga pamilihan, mga terminal at saka sa residential areas po sa 2026? Yes po, kasama po yan sa aming intensified campaign, no, sa prevention aspect, no, yung proactive measure natin. We see to it na talagang compliant sila sa fire safety, ang mga establishment na yan, no. Nagdadagdag pa kami ng more technical people to deal with this talagang mga innovative mga kagamitan, no, and structure as well. So, continuous ang hiring namin para ma-facilitate yung mga ganitong programa. Nabanggit nyo, sir, yung compliance ng mga establishment po sa fire safety regulations. Sa tingin nyo po ba may kailangang idagdag na regulasyon po para talaga ma-ensure po na ligtas po yung mga establishment natin? Sa kasalukuyan po, we are lobbying with sa ating legislatura to amend yung basic law ng Fire Code, which is the Republic Act 9514, no? Kasi meron kami dun sa basic law na dapat nilalabi para magkaroon talaga ng changes na magkaroon ng epekto sa implementing rules and regulation. At the same time, kami po ay nagre-revise na rin. No? Nag-revise na kami ng implementing rules and regulation last 2018, at nire-revise na naman namin dahil nagbabago nag-innovate yung mga technology. So, meron doon kaming nakita sa fire code natin na hindi na siya ideal o hindi na siya akma. So, gumagawa tayo ng paraan paano yon ma-improve. So, yes po, we are doing that as well. Paano nyo naman po, sir, tinutugunan yung mga kakulangan sa firefighting equipment at manpower sa ilang lugar? So, yun po, procurement pa rin ng mga fire trucks, part of our modernization law, yung rapid response vehicle, ambulances, and other equipment and tools. No? Ganun din po ang recruitment namin. Nabanggit ko nga, this year alone, o last quarter alone, ay nakapag-recruit kami ng FO1 or Fire Officer 1 2,700. Sir, nasabi nyo rin po na since 2018, nag-re-revise na po kayo ng implementing rules ng fire code kasi nag-e-evolve yung teknolohiya. So, paano nyo naman po plano gamitin yung makabagong teknolohiya para po mas mapahusay po talaga yung pagtugon ng BFP? Meron po ba tayong existing command center? Makagamit po ba tayo ng mga early warning system o yung mga digital tools po para mapabilis po at mas mapaayos po yung trabaho ng BFP? Yes po, sa kasalukuyan po, meron tayong yung emergency, no, na hotline. Nationwide po ito, single hotline, na ang bombero, ang kapulisan ay maaari yung tawagan dyan, and other disaster help, no, ang 911 na ilunsad ng ating Secretary John B. Rimulya itong last quarter lang of this year, at activated na po siya, very operational na yung 911, Unified 911 system natin. Patungkol naman sa mga early notification, nasa fire code na yan Ang enforcement lang talaga ang kulang kasi halimbawa sa mga gusali, meron na tayong mandatory requirements dyan sa fire code under section 10. Yung automatic fire department notification ay mandatory sa mga high-rise, sa mga hospital, mga highly hazard occupancy, mga educational, hotel, condo na 4 na palapag o higit. Ang halimbawa niyan yung mga halimbawa lang po, sir, no, Sir Joey, Ma'am Cheryl, yung sa bangko, no, may emergency doon. Isang pindot lang nila,
maaalerto na ang pinakamalapit na kapulisan. So ganun din po ang automatic fire department notification dapat na mandatory requirement sa fire code. Pag na-detect ng fire FDAS or fire detection and alarm system, no, na notify na rin ang pinaka nearest fire station. So kung talagang positive, no, on the way na po ang responde ng bombero. So ganun po sa sa ibang bansa, they are already practicing that. No, kahit walang tao sa mga kabahayan, nag-trigger ang smoke detector or heat detector, kahit walang tao doon, malalaman ng mga fire department at agarang makakaresponde. Sir, meron po bang mga bagong approach ang BFP na gagawin po sa 2026 pagdating dun sa training ng mga bombero para mas maging handa sa iba't ibang uri ng sunog at sakuna? Yes, ma'am. Tulad ng ganun pa rin, no? Conduct ng collapse structure search and rescue training, nationwide po yan. Yung upgrading ng aming firefighting capability sa fire-prone LGUs. No? So, pero fire-prone talaga ay Metro Manila. No? Ang nabanggit nga ni Sir Joey, San Juan. No? Isa yan sa madalas rin na nagkakaroon ng sunog doon. And conduct of technical and advanced training ng aming mga BFP personnel. Yes po. Iyan po ang aming tugon dyan, ma'am. Sir, ngayong bisperas po ng bagong taon, ano po yung pangunahing paalala ng BFP sa publiko kaugnay po sa paggamit po ng paputok? Yan po. Ang aming offline na paalala, iwas sa paputok. No? Ang hanggat maaari, wag na gumamit ng mga paputok at pailaw, Sir Joey. Alternatibo na lang, no? Tulad ng torotot, no? Yung mga ibang pailaw. Kung hindi talaga maiwasan, ay bumili lamang sa mga paputok, sa mga tindahan ng paputok at pailaw na hilihiti mo. Kasi meron na rin tayong patuloy na paalala dyan ng Republic Act 7183, yung Firecrackers Law. Pinagbabawal halimbawa ang kapulisan ang siyang nag-enforce nito at nakatutok, although kami naman po ay patungkol sa fire safety ng isang establishment na nag-manufacture, nagtitinda o di kaya nag-store ng mga ganitong fireworks at pyrotechnics. So hanggat maaari, wag mag-imbak o magtago ng paputok ng matagal. No? At ilayo ito sa mga pwedeng pagbula ng ignition kasi ang explosion po ay kailangan yung triangle of fire din. No? Kung may oxygen na, meron ng sources, meron ng fuel, so ang fuel natin doon ay ang pulbura at meron pang ignition that would trigger to fire or explosion kung paputok ang pag-usapan. So wag magpaputok malapit sa mga bahay o anumang gusali na maaring pasukin ito. Lumayo, no, sa mga matataong lugar din. Okay? At mga hindi maiwasan na mga bata na magpapaputok, we advise all the parents to really guide their children. No? Kasi po ang datos po ng nakaraang taon or kahit yung early week of this year, yung January, ay karamihan po na naulat doon na na-injured, nasaktan, naging dahilan ng sunog yung mga batang below 19 years old na naglaro ng mga paputok at iba pang pailaw. So, bantayan ng mga magulang, yung mga ganon. Yung mga nagpaputok din, kung hindi halimbawa ito ay sumabog or pumutok, huwag pulutin at sindihan muli. Para mas safe, mga 10 to 15 minutes, hayaan na yon. Tapos, that's the only time na lapitan. Pwedeng basain ng tubig para mas siguradong hindi na maging mapinsala pa. At meron din tayong mga scenario or cases ng mga sky lanterns. No, yung ang mekanismo niya ay lulutang siya dahil sinindihan ng apoy. So, marami ng mga ganong senaryo na nagiging dahilan din po ng sunog. We are advising lahat po na bawal po yun. Ito po, sir, yung mga papel na yung sa mga East Asian countries. Yes, marami po yan sa halimbawa sa Japan, sa Taiwan. So hindi po advisable dito sa atin at pinagbabawal po yan. Baka saan pa sumabit. Dahil kung saan sumabit, saan mag-landing ay mag-cause ng fire. Yes po.
Sir, para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ba yung karaniwang sanhi ng sunog tuwing New Year's Eve, batay po sa inyong datos? Yes po, base sa aming datos, maliban dyan sa paputok, ang number one talaga ay electrical causes. Napakataas po ng percentage ng cause of fire ang electrical. Kasama na dyan ang overloading dahil mas marami ang nagkakabit ng mga pailaw, Christmas lights, mga pailaws, at karamihan dyan yung mga substandard product pa. Kaya paulit-ulit ang paalala ng ating DTI na siguraduhin merong PS mark o di kaya ICC kung ito ay imported, no? Ang pangalawa po ay open flame. Ganun din, holiday season, mas marami ang nagluluto. Marami ang nagpe-prepare ng pagkain sa pagkainan. So nagiging factor din siya sa pag-increase ng sunog, no? At pangalawa yung ember and sparks dahil na nga rin po sa tulad niyan halimbawa ng mga paputok at iba pang pailaw. At ang involved naman na occupancy, no, umabot na sa kasalukuyan, no, December 23 to date, no, from January 1, 11,417 ang single and two family dwelling ang kalamihan na nasusunog. No, pangalawa lamang yung mercantil na 1,159 na napakalayo. At based on type of occupancy to ng aming fire code, no, pangatlo yung storage, pang-apat yung business, and among others. Yes po. Ayan, nabanggit nyo, sir, na numero unong sanhi po ng sunog ngayong holiday season, yung electrical causes. So ano yung dapat tandaan ng ating mga kababayan para makaiwas po sa sunog dulot ng overloading at saka yung iba pang sanhing electrical? So yun po ay unplug yung mga electrical appliance na hindi naman ginagamit o di kaya kahit yung mga Christmas light pag natutulog na pwedeng i-unplug, lalo na pag umalis ng bahay, no? Yung mga electrical appliance na madalas na nagiging dahilan ng sunog tulad ng naiwang nakasaksak na plancha, yung mga charger, nagko-cause siya ng explosion din kuminsan ng battery, no? Madalas ganun ang mga senaryo lalo na kung substandard nga ang mga electrical appliance or devices na ginagamit. Mura kasi. Mura kasi at available kahit saan, no? Ganun din ang kung talagang aalis ng bahay ng matagal dahil sa holiday season, we advise na kung pwede i-turn off yung pinaka main switch kung wala naman laman yung yung refrigerator. Pero kung meron, safe naman ang refrigerator based on our data. Halos wala naman po na ulat na or na-investigate na ang dahilan ng sunog ay dahil sa ref. No, very isolated case kung meron man. No, so pero yung mga appliance po, as much as possible, we unplug it kung tayo aalis ng bahay. Sir, ano naman po yung precautionary measures sa paggamit ng LPG? LPG, yes. Pinakamura pa rin siyang alternatibong paggamit sa pagluto, pero marami na rin pong gumagamit ng electrical. No? Sa LPG, meron niyang masangsang na amoy. Kung meron niyang leak, malalaman natin dahil sa hinaluan na substance doon. No, actually, odorless ang LPG, pero dahil nga sa ethyl mercaptan, so meron siyang substance na, may presence of LPG. So pag once na amoy natin yan, i-ventilate natin yung area. Yung amoy ng truffle oil. Yes. Ayun, May ganun ba ang so siya. Yeah. Pero kung minsan, sir, ang sabi nila parang patay na daga. Talaga? Yes po, ang amoy rin ng LPG. Hawig doon. No? So, yan po, pag mayroon kayong na-detect na ganyan, i-ventilate yung area. Huwag nang mag-introduce ng any ignition. Kasi ang LPG, pag once na spread siya sa atmosphere, nag-multiply siya halos 217 times or more than 200 times. No? Ibig sabihin, kahit 1 litro lang ng LPG ang kinalat mo, na liquid siya sa loob. Pero pag once na-expose siya sa atmosphere, nagiging vapor siya. So pag once vapor na siya, nag-multiply siya ng marami at ang tendency niyan ay lumulubog, mas mabigat kaysa sa hangin. Twice ang bigat niyan. So introduce lang any ignition tulad ng may rice cooker na nag-click.
sa katabi o di kaya refrigerator na nag-automatic on-off. So it will trigger an ignition. So mas delikado na siya kung confine yung space, hindi lamang apoy, explosion na. So yan yun. Ang kadalasan din na nangyayaring sunog sa LPG, yung ewan ko kung brand name ba yung babanggitin ko, Super Kalan, yung maliit na LPG na meron na agad na Patungan ng cooking burner. device Oo. or burner sa taas. Kasi pag nagluluto tayo, galaw ng galaw yun eh. So galaw ng galaw. So nagkakaroon ng epekto doon. Di ba? Naghahalo-halo tayo. Galaw siya ng galaw. Compared doon sa talagang separate na tangke sa burner, hindi siya maapektuhan yung mismong tangke. Meron siyang hose or pipe. So nagiging dahilan din siya madalas ng pag-leak. Kaya may panukala nga kami doon sa ating mga provider noon kung pwede ipagbawal na yon. Yes po. Sir, isama na natin yung ano yung pang hotpot o samgyup. Butane ba yun? Ay, oo. So Yes, may ilalagyan nakikita ng tayong mga video na biglang sasabog na lang. So ano naman yung doon? Issue? Oo, ano? Yes po, yung leak nga po. Tapos hindi siya properly ventilated yung area, no? At nag-settle na siya into confined space. So maraming ignition sa paligid, no? Kung minsan ang layo ng pinagmulan ng ignition pero ang apoy po ay magta-travel hanggang doon sa confined space kung saan mas maraming volume ng liquid form, in gas form, no? Sasabog siya ngayon doon. So yun po, pag may naamoy na ganon, ventilate muna ang area. Kaya madalas rin po ang aming conduct of inspection sa mga ganong mga klase ng mga restaurant. Yes po. Periodic po ang aming ginagawang inspection dyan. Sa tingin nyo, sir, paano po mahihikayat ang ating mga kababayan? Kasi sinasabi nila kapag gumagamit ng firecrackers o fireworks, talaga, pampaswerte, Swerte. pampasalubong ng swerte. So, paano nyo sila mako-convince na firecracker-free na lang tayo para mas ligtas yung pagsalubong natin ng bagong taon? Yes, Sir Joey, no, Ma'am Cheryl. Actually, talagang interagency approach, no? At political will na rin, maliban doon sa existing natin na RA 7183 nga na Firecrackers Law, ay may panawagan din po ang ating Secretary John Vic Remulla sa lahat po ng LGU na hanggat maaari ipagbawal na ito sa pamamagitan ng ordinansa or political will talaga sa bawat barangay, no, bawat lungsod, bawat munisipyo. Ang amin po ay patuloy lamang na panawagan at we as much as possible ay sinisecure namin ang mga kapaligiran. Kung magkaroon talaga ng ganyang mga senaryo ay handa kami para matugunan ang mga perwisyong dinudulot ng mga ganyan. So, yun lang. Paulit-ulit pa rin ang aming panawagan. Hanggat maaari, huwag na gumamit ng mga paputok talaga at mga pailaw. Hayaan na lang yung pyrotechnics from the government, no, from the city, from the barangay, makinood na lang. At kung nag-designate sila ng mga firework area, so doon na lang tayo gumamit ng mga legal na paputok. Wag tangkilikin ang mga illegal na paputok. Sir, ano naman po yung emergency hotlines at agarang hakbang na dapat tandaan po ng bawat pamilya sakali nga po na magkaroon ng sunog? So yung nailunsad na 911, no, unified system ay napakadaling i-recall, no? Ewan ko lang kung makakalimutan pa yan. 911 lang po. Agaran pong makakaresponde ang kapulisan, ang bombero at other emergency agency na pwedeng tumugon agad, no? Emergency medical services, rescue services. So tumawag lang po sa 911 or pwede ring ipalo ang mga official na pages, na Facebook page ng aming mga tanggapan, no? Bawat city, municipality ay mayroong kanya-kanyang fire station at Facebook account. So pwede kayong mag-follow doon para mas marami pang matutunan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita at Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection.